Hi mga mi, good morning. Kakatapos ko lang magluto ng paninda ko. Uy, Friday na, ang bilis talaga ng araw. So ayun, dahil Friday na, gusto kong mag-share sa inyo. Gusto kong mag-testimony kung gaano kabuti ang Lord sa buhay ko ngayong linggo. Kung tungkol naman sa pagtitinda ko mga mi ngayong week, matumal talaga. Pero at least hindi na zero. Pero ang isang gusto ko talagang i-share sa inyo is yung nangyari nung Tuesday. Nung araw na yon, ang ganda nung gising ko, ang ganda ng flow ng vibes ko, ganon. As in, bago ako magtinda, nakapaglinis ako ng bahay, nakapaghugas, ganon. Tapos nakapagwalis-walis sa labas. Tapos nung nasa school na kami, magtitinda na ako, diba lagi kong kasama yung anak ko. Tapos nagawa ko na lahat yung gagawin ko, yung magluto doon sa school, tapos mag-cup ng mga paninda ko. Ngayon, nagbibilang ako ng mga barya. Tapos nakikipagkwentuhan ako sa mga tita ko na nandun din para magbenta. Yung anak ko, tahimik siya na naglalaro dun sa may gilid na kung meron siyang hawak na maliit na bagay habang nanonood siya. Tapos meron din siyang Yakult. Habang iniinom niya siguro yung Yakult, tapos yung maliit na bagay na yon, siniksik niya dito sa ilong niya. Nung una yung maliit na bagay na yun, hindi ko siya kinukuha sa kanya, hindi ko siya pinapakialaman. Dahil syempre, busy ako nagbibilang ng barya, tapos tahimik naman siyang naglalaro. Mamaya-maya mga mi, yung maliit na bagay na yun, naisuksok niya dito sa ilong niya as in, promise. Hanggang dito, yung talagang nailoob niya, nandito na. Nagulat na lang kami noong sabi niyang, ganon. Pero hindi siya iiyak, hindi siya umiyak. Tinuro niya lang na itong ilong niya. Ako naman, alam ko na, hala, baka naisuksok niya yung maliit na yun dito sa ilong niya. Medyo nataranta ako bigla nun mga mi, dahil grabe. Parang ganito sa sa hikaw ko, pero kalahati na ito, yung naisuksok niya dito sa ilong niya. Pero siya hindi na umiyak. Sabi, flashlightan ko muna kung naipasok niya nga ba yung maliit na bagay na yun. Tapos grabe mga mi, na flashlightan ko as in, sinuksok. Hindi ko alam na yung gagawin ko noon. Siyempre magtitinda ako. Pero walang pagtataranta, konti lang. Dahil yung anak ko hindi naman siya umiiyak. Ang sabi ko, itry namin, ipinupush ko pababa, tapos itry niyang suminga, isinga niya ng isinga. Tinatakpan ko ito niya, tapos isinga niya yung kabila para at least malakas yung pwersa. Alam niyo, ang natataranta ko yung mga nasa paligid ko kasi yung lalo sabi ipunta na sa center, ganun, syempre emergency na. Oo nga, emergency yun kasi syempre paano ko matatanggal yun? Alam niyo mga mibuti na lang talaga hindi pa recess noon. Halos 30 minutes or mga 20 ganon na trinay kong i-push, isinga niya, hindi siya umiiyak. Tapos chinat ko na din yung asawa ko na may ginawang kalokohan yung anak niya. Kasalanan ko din naman dahil syempre maliit na bagay yun, hindi ko na agad kinuha sa kanya. Pero alam nyo mga, dahil hindi kami binigyan ng pagtataranta tas hindi umiiyak yung anak ko, as in trinay naming isinga niya ng isinga, ayun, lumabas din sa wakas. Napapanood ko kasi yung mga batang ganon. Yung alam niyo yun, kailangan operahan, ganon. Syempre, paano makuha yon yung bagay na yon. Pero nagpray agad ako dun na sana Lord, bago mag-recess, maisinga ito ng anak ko, bigyan niyo siya ng lakas. Para kahit papano, yun nga, maisinga niya na hindi na namin kailangan pumunta ng center, ganon. Yung kaming dalawa lang ang makasolusyon nun. And ayun nga mga mi, sa awa ng Lord talaga, na i-push ni Prince yung maliit na bagay na yun. Lesson learned sa akin talaga mga mi. Na kung yung mga anak natin may maliit na bagay na hinahawak-hawakan at tahimik sila, kunin na natin. Hindi natin alam kung saan ba nila isusuksok yan, ba maya kainin. Ayun nga yung sa ilong ilagay, sa tenga isiksik, di ba ang hirap. Pero thanks God talaga mga mi, as in bago mag-recess, na i-push niya yun, na ilabas yun. Kaya Lord, thank you. Yun lang. Yun lang ang gusto kong i-testimony ngayon, na mabuti pa rin ang Lord. As in, syempre, hindi na tumagal yung kabang nangyari na yun. Etong anak ko na to, hindi siya umiiyak. Tapos nung natanggal na mga mi, pinagsasabihan ko siya. Kasi alam nyo mga mi, sabi ko, kahit yung sa pagtitinda ko, kahit matumal, ganyan, kahit wala gaanong benta, basta yung hindi kami lang magkaroon ng
mga problema na katulad ng ganun, sakit. Oo, alam ko na lahat tayo dadaan sa mga kung ano-anong problema na yan. Ang gusto ko lang yung hindi talaga malala, yung hindi talaga magtatagal. Yun lang. Sana hindi na mangyari. So, yun, gusto ko lang talaga mag-share. Ang aga-aga ko magmosang ngayon. Pero hindi, testimony ko yun talaga mga ngayong week na to. Na ipinagpapasalamat ko pa rin talaga. Di naman din maliit na bagay yun kasi syempre, emergency na nga yun eh. Alam niyo ako mga mi, ang dami kong gustong i-share sa inyo na i-testify na kung paanong ang Lord is kumikilos sa buhay ng bawat isa. Pero sa susunod naman ngayon. O siya mga mi, yun lang. Good morning! Happy weekend!